Okay, handa na ba kayo sa isang kwento ng parang isang epic na labanan? Isipin niyo to, isang tao laban sa daan-daang iba pa. Tapos, may isang pagsubok na magpapasya kung sino talaga ang tunay na makapangyarihan. Ito, mga kaibigan, ang kwento ng matinding sagupaan sa Bundok Carmel. So, sino ba yung maglalaban? Tingnan natin. Sa isang banda, andyan si Propeta Elias. Nag-iisa lang siya, kumakatawan sa kanyang Diyos. Sa kabila naman, gurabe, hindi lang isa, hindi 10, kundi 850 propeta ni Baal. Sila yung parang mga sikat, yung paborito ng hari at reyna. Sa tingin nyo, dehado si Elias, di ba? So, bakit ba sila umabot sa puntong to? Well, ang dahilan, isang matinding tagtuyot. Imagine, 3 taon nang hindi umuulan. Tuyo ang lupa, gutom ang mga tao, at lahat sila nagtatanong, sino ba ang dapat nating dasalan para umulan? Dito na nagsimula ang lahat, sa isang hamon sa tuktok ng bundok. Kaya naman, buong tapang na tumayo si Elias sa harap ng lahat doon sa bundok Carmel. At parang sinigaw niya, "Hoy, hanggang kailan ba kayo magiging undecided? Hindi pwedeng dalawa yung sinusunod nyo. Kung ang Panginoon ang Diyos, edi sa Kanya kayo. Kung si Baal naman, edi doon kayo. Sa madaling salita, panahon na para mamili." Para matapos na talaga yung pag-aalinlangan ng mga tao, si Elias may naisip siyang paraan. Isang huling pagsubok, isang patas na laban. Ito na yon, para maipakita minsan at para sa lahat kung kaninong Diyos ba talaga ang totoo. So, paano ba yung laban? Simple lang yung rules. Bawat panig maghahanda ng handog sa altar nila. Pero hetong pinakaimportante, bawal na bawal gumamit ng apoy, walang pwedeng magsindi. Ang gagawin lang nila ay manalangin sa kanya-kanyang Diyos. At kung sinong Diyos ang sumagot sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy mula sa langit, siya ang panalo. Siya ang tunay na Diyos. At alam nyo ba, pumayag agad yung mga tao. Sabi nila, magandang idea yan. Siyempre, dahil napakarami nila na una yung mga propeta ni Baal, eto na yung moment nila. 850 sila, kaya naman tingnan natin kung anong kaya nilang gawin. Eto na yung malaking chance nila. Magtagumpay kaya sila? Mula umaga, sinubukan na nila ang lahat. As in, lahat-lahat. Sumigaw sila, tumalon-talon, sumayaw sa paligid ng altar nila. Sinugatan pa nga nila yung mga sarili nila para lang mapansin. Pero lumipas ang tanghali, dumating ang hapon. Anong nangyari? Wala. As in, zero. Walang boses, walang sagot, walang kahit anong senyales. At alam nyo, nung bandang tanghali, sinimula na silang tuksohin ni Elias. Sabi niya, lakasan nyo pa yung sigaw nyo. Baka naman busy lang yung Diyos nyo, o baka nag-travel, o baka naman natutulog lang, kailangan yung gisingin. Nakakainis, di ba? Okay, so matapos ang buong araw ng kabiguan, napagod, at sumuko na rin yung mga propeta ni Baal. Ngayon, si Elias na. Pero hindi siya basta-basta lang nanalangin. May ginawa muna siya. Isang plano na parang sinadyang maging imposible. Una sa lahat, inayos niya muna yung luma at sirang altar. Tapos kumuha siya ng 12 bato, isa para sa bawat tribo ng Israel. Parang sinasabi niya na para sa buong bansa yung ginagawa niya. Inayos niyang mabuti yung kahoy at yung handog, tapos humukay pa siya ng malaking kanal sa paligid. At heto pa yung matindi, inutusan niya yung mga tao, magdala kayo ng 4 na bariles ng tubig at ibuhos nyo sa handog at sa kakahoy. At hindi lang yan, pinagawa niya yun ng 3 beses. So sa total, 12 bariles ng tubig yung ibinuhos. So isipin nyo na lang, basang-basa ang lahat as in tumutulo pa yung tubig na puno yung kanal sa paligid niyang altar. Paano sisindihan ang apoy kung ganito, di ba? Ginawa niyang sobrang imposible para masabing may daya. Okay, handa na ang lahat. At dito, makikita natin yung pagkakaiba. Hindi sumigaw si Elias, hindi rin siya tumalon, kalmado lang siyang lumapit at nag-usal ng isang simple pero napakamakapangyarihang panalangin. At dito na mangyayari ang lahat. At ang resulta? Sa isang iglap, bumagsak ang apoy mula sa langit. Hindi to ordinaryong apoy ha, parang kidlat na may isang target lang, yung altar ni Elias. At yung apoy na to, grabe yung lakas. Hindi lang yung handog yung natupok o yung basang-basang kahoy. Pati yung 12 bato ng altar, nasunog. Pati yung lupa sa ilalim, natupok. At lahat ng tubig sa kanal, natuyo. As in, walang natira. At yung libo-libong taong nanonood, lahat sila napanganga, shocked.
Pagkatapos nilang makita yon, wala nang tanong-tanong, wala nang pag-alinlanang. Ngayon, handa na ang isang buong bansa na pumili kung sino talaga ang susundin nila. Lahat sila, walang exception, nagpatira pa sa lupa. At sabay-sabay silang sumigaw ng paulit-ulit. Ang Panginoon, siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos. Sa wakas, malinaw na sa kanila. Nakapili na sila. Grabe yung kwento, no? Pinapakita nito kung paanong ang matapang na paninindigan ng iisang tao pwedeng maging daan para makita ng libo-libo yung katotohanan. At ito yung nag-iiwan sa atin ng tanong, di ba? Sa sarili nating buhay, ano nga ba ang nagpapaging tunay na matapang sa isang pagpili?